Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayo? Kung ako tatanungin nyo, okay lang. Kumusta ang buhay-buhay? So, yun. Pangatlong ano na natin, daily vlogs dito sa YouTube channel natin. So, medyo matagal-tagal tayo na hindi naka-upload kasi medyo busy guys sa trabaho. So, ngayon, nakapag-video na tayo at saka may time na tayo. So, yun pala. Ngayon is samahan nyo ako sa trip store dito sa amin. So, yun, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung mga binibenta nila doon, yung mga damit, yung mga gamit na binibenta nila. Kung sulit ba yung presyo ng okay dito sa Canada kumpara sa Pinas. So, yun. At saka pagkatapos noon, may isi-share ako sa inyo na good news guys sa dito sa Canada kasi mayroong upcoming na pathway para sa mga OFW. Ipapatupad pa lang siya. So, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yon siya. Kasi nangyari na yun dati, as I heard. So, yun. Yun, mamaya ulit. So, samahan nyo ako papuntang ukay-ukay dito sa Canada. Mamaya ulit, guys. So, yun. Ganon dito sa Canada pag nagwi-winter. Medyo marumi yung gilid ng daan. Kaya yan. So yung okay namin dito guys, mayroong dalawa. Mayroong affordable at saka mayroong medyo mahal. So yung okay dito sa amin malapit lang naman. Actually kaya ngang kaya ngang lakarin sa bahay. Medyo pa yung book natin guys, kakagising lang. So time check ngayon is nasa 3:43 PM pero medyo didilim na. Na parang dumilim kasi alas 4:30 dumidilim na dito. Maaga ang gabi ngayon guys. Ayun, yung pupuntahan pala natin na trip store, malapit lang sa amin. Tapos, affordable. So, doon ako nakabili ng mga gamit guys. Yung gamit sa bahay, mga damit. So, yun, kailangan kasi magtipid tayo dito So, yun, pag bibili ka ng brand yung damit, at saka mga gamit guys, medyo may kamahalan. So, yun, pag nandito ka sa Canada, matuto ka maging practical sa buhay. Yes! So, kung kaya pa namang gamitin at saka suotin yung mga bagay-bagay na gamit na ng so, go pa rin tayo guys. Ayun. Andito na tayo sa trip store dito sa amin. So, medyo maraming tao ngayon Punuan Ayun, dito na tayo. Mga jacket $7. Bago po. Redex Trooper. Mga pants. $4.
Pang winter. So lahat ng mga ganito $4. $5, $3. Mga branded to. Daming pang ano, fences. Oh, may hana. Oh. Maliit. Yan. Ito how much? $2 lang. Napakarami. Yung mga may baby pa guys. Yan. Mga stop toys sa taas. Yan. Central Popular. Mga gamit. Ito mga gamit guys, mga $2 lang. Mga plato, baso, kutsara. Toyota. Yan. Kano to? Mga haki. $80 lang ang sopa. Bago pa. 50. 75. Sleeping bag. Mga sticker. Yan guys, kompleto dito guys. Meron pang water dispenser. Dito guys may mga ref. 385 lang. 450. Maganda ng mga ref. Meron ding mga ano, lutuan guys. Ano siya, may warranty pa. 450. Ganda oh. Yan. Yung iba na sale guys. Vandu.
Nakapando na. 5.9 at magandang repo. Dito din kami nakabili ng mga ano guys eh. Ganito. Washing machine. Tsaka dryer. Second floor. Dito second floor. Yung mga bags. Yan. Mga malita guys. $20. Ito. 20. Yan. Mga bags. Magkano yung mga bags? $2 lang. May bag dito. Yun oh. Yan. Ito. $3. Yan mga bags guys. Ito. May mga helmets. Gamit pang ski. Dito na lahat. Libro. Mga box guys. Dito ako nakabili ng box. Sa mga nag-hockey guys, mayroong mga patsin dito guys, mga shoes. Ano to? Walang price. For example, ito. Ano? Pero hindi ito mahal guys, mga nasa $4 lang yan eh. Nakabili nga ako dito, $3 lang guys eh. Bago pa. Yun. Mga gear guys. Dami. Yung anak ko mahilig sa puzzle. Mga ganitong puzzle. Yun. Ganda. Magkano to? $1. Tagal mo yung mabuild eh. Yun lang guys. Tuba na tayo. Hindi ako nakabili guys kasi hindi ko talaga plano bumili ngayon. Kasi wala pa naman akong naisip na bilhin. So yun, marami kompleto doon. Mga ref, mayroon sila. Mga washing machine, mga dryer, rice cooker, heater, kompleto guys. Tsaka maganda doon. Ano siya, affordable na siya. Tsaka may warranty ha. Ngayon lang ako nakaano na okay na may warranty. Dito sa mga damit, napaka ano din, napaka mura din. Nasa $5 lang. $4 actually yung mga t-shirt, mga pants. At saka yung mga pang-winter na jacket. So, $15 lang. So, kung bibilhin mo yon, imagine kung bibilhin mo yon na brand new, napakamahal. At saka bago pa guys ha, yung mga ukay-ukay nila dito bago pa. Wala pang mga damage doon. Mayroon din isa doon sa bandang church, medyo may kalayuan, pero medyo pricey siya kaysa dito. So mas affordable to. So yun guys, pag-usapan naman natin yung good news na paparating this 2026 to 2027 sa mga temporary foreign worker na gustong ma-PR. So mayroong program yung government guys na ipapatupad, at kung isa ka sa eligible pagkalabas nun, so maaring pwede kang mag-apply sa program na yon. Pero ewan ko dito sa Quebec, pwede ata, pero sad to say, kailangan pa siguro ng CSQ. Kasi iba dito sa Quebec eh. Sa ibang province hindi naman ganito eh. So yun,
bad news sa amin nga na taga Quebec, pero good news naman sa mga kababayan natin na outside Quebec. So yun, it's your time to shine guys. Yung mga requirements is napakadali lang naman. Yung requirements. Pero hindi pa ito guys kasi wala pang lumalabas na exact specification ng program na yon. Kasi ano pa lang, papalabas pa lang. So yun, mas guys, mas maganda na prepare tayo sa mga requirements, 'di ba? Kahit basic lang yung mga requirements. So babasahin ko guys yung mga requirements at documents na kailangan mong i-prepare kung gusto mong mag-apply at saka kung eligible ka sa program na ito. So number 1 dyan is yung language test result. Kung balak nyo talagang mag-apply guys, kuha na kayo agad ng language test. Number 2 is yung police certificate guys. Yun, kakailanganin din yung police certificate. Yung police certificate na ito guys is kung nag ibang bansa ka, so kailangan mong kumuha doon ng police certificate. Kung galing ka naman ng Pinas lang at hindi ka nag-abroad, so NBI clearance lang yung kailangan guys, as far as I know So yun. Number 3 is proof of education. So yung kung hindi ka nag-aral dito guys, Canada, kailangan yung ipa-assess yung education ninyo. So yun, transcript of record sa school sa Pinas. Yun. Number 4, travel history guys. Kung may mga travel history kayo, so i-compile nyo yun, yung mga booking nyo, yung mga ticket nyo. Number 5, yung support of employers guys. Kailangan din yung complete employment history, yung mga reference letter sa employer. T4, yun. Kailangan din mga copies of employment contract guys. Number 6, proof of current employment in Canada. So kailangan na may work ka dito sa Canada, valid yung work permit mo. Tapos pay stub guys, kailangan din yung pay stub, employment contract guys, kailanganin din. So yun, this is yung passport, napaka-importante, birth certificate, marriage documents, kung married ka, valid temporary documents. Yun na nga, yung work permit, study permit or visitor's visa, yun. Proof of status, entry stamp, electronic entry record, evidence, maintain status application. So yun guys. So ang tanong doon is kung eligible ka. So abang-abang na lang guys sa mga news and updates sa IRCC kung gusto mong mag-apply sa ganitong program. Yun guys, napaka-simple lang yung mga requirements. So yung tanong doon is kung eligible ka ba. So hindi pa naman lumalabas yung malay natin guys. Think positive lang guys. Yes! Malay natin eligible tayo sa mga program na yon, TR to VR. Pauwi na tayo guys. Tsaka dadaan muna ako sa grocery store dito sa amin kasi may bibilin tayo. So yun lang guys, good news pa rin. Think positive lang guys sa mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Yun, tiwala lang guys sa mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Maraming mga hindi magandang nangyayari. So always think positive lang guys. At yun, magtiwala lang sa sarili. Huwag kayong ma-stress. Ma-PPR din tayo lahat dito guys. Comment down below guys kung mas okay pa rin ba yung okay natin dyan sa Pinas. Maybe hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.
please like and subscribe to our YouTube channel. At bigyan nyo din ng likes para yun, updated kayo sa mga susunod natin na daily vlogs at vlogs natin na i-upload doon dito sa channel natin. So yun. Ayun guys, thank you so much sa pagsama sa vlog natin na ito. Masaya ako dahil sinamahan niyo ako guys. Think positive lang tayo guys. Yun, my next vlog. Bye.